Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate sa bansa noong December 2024 bahagyang bumilis sa 2.9%. Annual average inflation rate bumagal sa 3.2%. Imported rice lalagyan ng maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Premium at special tag sa imported na bigas aalisin na rin. Unang full cabinet meeting para sa taon 2025 isinasagawa sa Malacanang. Flagship projects ng ilang mga ahensya tatalakayin sa pagpupulong. Ipatutupad na traffic scheme sa Traslasyon 2025, ilalatag ng MMDA. Baguio City Mayor Benjamin Bagalong isiniwalat ang saloobin hinggil sa umano'y anomalya sa mga ayuda program ng pamahalaan. At Canadian Prime Minister Justin Trudeau inanunsyo na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 7, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iniulat ngayon ng Philippine Statistics Authority na umabot sa 2.9% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Desyembre noong nakaraang taon. Base sa latest report ng PSA, bahagyang bumilis ang naitalang inflation rate noong Desyembre na mas mataas kumpara sa 2.5% na record noong November 2024. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, base sa monitoring ng PSA, ano ang naging dahilan? Bakit mas tumaas ang inflation rate noong huling buwan ng 2024? Magandang tanghali, Ella. Ang pagtaas nga ng inflation noong December 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority ay dulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente, mga renta sa karoon ng 52.9% na bahagi sa pagtaas noong huling buwan ng 2024. Sa isang press conference kanina, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang inflation rate ng Pilipinas ay tumaas sa 2.9% noong December 2024. Dahil dito umabot sa 3.2%, ang average inflation rate ng bansa sa 2024 na nasa loob pa rin ng target na 2% hanggang 4% ng gobyerno. Ito na ang ikatlong sunod na buwan ng pagtaas ng inflation pagkatapos ng 2.3% noong October at 2.5% naman noong November. Pagdating sa antas ng overall inflation nitong December 2024, ang pangunahing commodity na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang mga pangunahing nag-ambag dito ay ang mga gulay tulad ng kamatis, karne ng manok, bigas at iba pa. Ella, ayon sa PSA, yung karne ng manok, isda tulad ng galunggong at kamatis, yung isa or ilan sa mga naitala nila na nagkaroon ng mabilis na pagtaas ng presyo noong December 2024. At sa unang linggo nga ng Enero, base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority, talagang presyo dito sa mga kamatis, kaya inaasahan nila na sa mga susunod na araw ay posible magtutuloy-tuloy yung pagtaas pa rin ng presyo ng kamatis sa merkado. Ayan mo na update ulit sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Pinaplano na ng Department of Agriculture na lagyan ng maximum suggested retail price ang mga imported na bigas. Ito'y upang mapigilan ang mga pang-aabuso ng ilang rice retailer sa mataas na pagpapataw ng presyo sa mga ibinibentang bigas. Alamin natin ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Huwag samantalahin ang pagpepresyo sa imported rice. Yan ang paulit-ulit na paalala ng Department of Agriculture o DA sa rice retailers patungkol sa pagpepresyo ng mga imported na bigas sa merkado. Mayroon pa rin kasing nagbebenta ng mga ito sa halagang 52 hanggang 60 pesos per kilo sa mga pamilihan. Kaya naman plano ng kagawaran na bago matapos ang buwan ng Enero ay lalagyan na ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang mga imported na bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang ilalagay na MSRP ay may layuning ipakita sa mga mamimili kung hanggang magkano maaaring mabili ang imported rice. Kaiba ito sa pangkaraniwang SRP na eksaktong presyo ang nakasulat. Kaya maglalagay ng MSRP so that our consumers will have idea, magkaroon sila ng idea na dapat ito lang yung presyuhan yan base sa mga gastusin sa presyo ng bigas sa international market and the attendant cost bago makarating sa mga pamilihan ang ating imported na bigas. Samantala, mas magiging specific na rin ang ilalagay sa mga karatula ng bigas na makikita sa mga pamilihan. Ayon sa kagawaran, dapat mabasa dito ng mga consumer kung saan galing ang bigas, percentage of brokenness, pati na rin type nito. So ang tatanggalin yung premium at special. Hindi na siya dapat makategorize as premium and special. Kumonsulta na ang kagawaran sa mga rice importer para sa epektibong pagpapatupad ng MSRP. Makikipagtulungan din ang DA sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman sa pagpapataw ng parusa sa mga hindi susunod sa ibababang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news sa ating mga kasambahay dahil simula ngayong buwan ay itataas ng PhilHealth sa 50% ang halos lahat ng benepisyo nito, kabilang ang 9,000 case rate packages tulad ng kidney transplant at heart attack treatments. Magkakaroon na rin ng coverage ang mga PhilHealth members para sa emergency outpatient services at preventive oral health services, kabilang ang libreng dental check-up, fluoride application at emergency tooth extraction. Sa kabila ng pagtanggal ng government subsidies, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na makikinabang ang mga miyembro sa pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Aaksyoda ang Energy Regulatory Commission kung hindi pa rin ibabalik ng Meralco ang 16 na bilyong pisong refund sa kanilang customers. Kinumpirma naman ng komisyon na hanggang Pebrero na lang maaaring mag-file ang Meralco para sa pagpapatupad ng naturang refund. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hinihintay na lang ng Energy Regulatory Commission na maghain ng resolusyon ang Meralco para sa pagbabalik ng kabuang 16 billion pesos refund sa mga customer nito. Paliwanag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Mona Lisa de Malanta, ang refund na ito ay buhat sa sobrang bayad na nakolekta ng power distributor. Mula ito sa rates na naunang itinakda at ipinatupad ng ERC alinsunod sa batas, partikular na ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA. 16 billion is the number that came from Meralco that they said they are ready to refund for the period 2022 to 2024, I think, to end 2024. Ayon pa sa ERC, kailangan pa nilang matiyak ang aktual na halaga ng refund mula sa komputasyon ng Meralco. Sa taya ng komisyon, may patutupad ang refund sa unang quarter ng taong 2025. Posible nilang maramdaman ang refund na ito ng mga customer ng Meralco sa buwan ng Abril. Binibigyan lang natin silang pagkakataon na mag-file. Kasi gano'n naman dapat yung proseso. Magpa-file sila, we verify, then we order. But if they don't file, then there are powers given to the commission to act on such instance. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisilipin sa Kamara ngayong araw ang koleksyon ng franchise stock sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
Gayon din ang issue sa kung natutupad ba ang direktiba sa NGCP na wag ipasa sa consumers o wag ipasa sa consumers ang gastusin sa franchise tax. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang update dyan sa briefing sa NGCP franchise tax collection? Ella, humarap sa House Committee on Ways and Means ngayong araw ang mga kawani ng Bureau of Internal Revenue, Energy Regulatory Commission o ERC at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay upang alamin ang ginagawang pagsingil sa National Franchise Tax mula sa NGCP. Ayon kay House Ways and Means Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda, dapat matiyak na hindi na ipapasa sa mga consumer ang franchise tax na kinokolekta mula sa korporasyon. Hindi katulad sa ibang franchise grantees na nagbabayad ng 5% franchise tax, 3% lang ang binabayaran ng NGCP. Bukod dito, ang NGCP ang natatanging major power sector na hindi pinapatawa ng pamahalaan ng corporate income tax, value-added tax at real property tax. Batay naman sa BIR, regular na nagbabayad ng franchise tax ang NGCP. Inihayag naman ng ERC ng annual franchise tax na binabayaran ng NGCP ay nag-a-average ng 1.3 to 1.5 billion pesos kada taon. Subalit kwestiyon ni Representative Salceda kung bakit walang retroactive effect at walang refund sa overcollection na ginawa ng NGCP mula taong 2016 hanggang 2023 na nagkakahalaga ng nasa 204 billion pesos. At ganun din, ipinunto ng mambabatas ang umano'y foreign control sa NGCP. Dagdag pa nito, isang Chinese anya ang chairman ng Board of Directors ng NGCP. Sa gitna ito ng denial ng korporasyon sa mga aligasyong kontrolado ito ng State Grid Corporation of China. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsasagawa ang Department of Education o DepEd ng pagsasanay para sa mga guro na nagtuturo ng English, Science at Math upang matulungan silang mapaghusay pa ang kaalaman ng mga estudyante sa junior high school. Bukod sa mga guro, plano ding isama ang mga learner at kanilang mga magulang sa mga learning sessions para mabigyan sila ng suporta na kanilang kailangan sa pag-aaral. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng mga aktibidad na ito na mapataas ang academic performance ng mga mag-aaral at maabot ang international standards. Nais gawing pangunahing programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong taon ang Enterprise-Based Training. Layo nitong matiyak na may trabahong naghihintay sa mga makakatapos sa pagsasanay. Prioridad ng TESDA ang mga industriya tulad ng construction, manufacturing, electronics, turismo, kalusugan at transportasyon na nangangailangan ng mas maraming skilled workers. Inihikayat din ng TESDA ang mga kumpanya na magparehistro para sa upskilling ng kanilang mga tauhan at mag-avail ng insentibo tulad ng tax deduction sa training expenses. Sinimula na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa darating na Mayo. Samantala, inalis na sa iniimprentang balota ang pangalan ng mga kandidato na may pinal ng hatol sa kanilang kaso at hindi nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi kasama sa iniimprentang balota ang pangalan ng lahat ng mga kumakandidatong may kaso at nagkaroon na ng pinal na desisyon ang Commission on Elections o COMELEC and Bank na sila ay nuisance o disqualified at hindi nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kabilang dito sina dismissed Mandawi City, Cebu Mayor Jonas Cortez at dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court.
Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, wala silang natanggap na restraining order mula sa mataas na hukuman. Marami din sa mga idineklarang nuisance ng poll body ay hindi na naghain ng motion for reconsideration. Nag-i-inform tayo sa Supreme Court that we will start with the printing of the ballots today. Ito po ay ginawa natin nung nakaraang Webes pa. At ang purpose nyon is not to influence the Supreme Court, but merely to inform the Supreme Court of the activity which is the printing of the ballot. Pagdating sa national positions tulad ng tumatakbo sa pagkasenador ay 66 ang kasama sa balota. Samantala, nagsimula na kahapon January 6 ang pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon sa National Printing Office o NPO. 71,076,588 ang mga balota na kailangang maimprinta para sa eleksyon kasama na ang 2.3 million para sa BARM parliamentary elections na target matapos hanggang April 14. Ang kauna-unahan siyempre yung overseas voting, local absentee voting at saka yung mga test ballots. Ang sunod niyan ngayong araw na to ay ang buong Bangsamoro. 2.3 million ballots yan. Kasama na rin siyempre yung national and local elections ng Bangsamoro. Nasa 950,000 kada araw ang target na iimprinta ng mga balota gamit ang dalawang mga bagong printing machine mula sa South Korea. Binigyang diin ng COMELEC ang maingat na pag-iimprenta ng mga balota. Ito ay sagrado na kumakatawan sa boses ng bawat Pilipino. Ang trabaho natin transcends, goes beyond the confines of these walls. Hindi lang po simpleng mag-imprenta, kundi yun pong balota which symbolizes the Filipino voting experience translates, as we ardently pray, that it comes out with a government that our country needs. Lahat ng gustong saksihan ang ballot printing tulad ng mga political party, private citizen ay pwede. Kailangan lang magpaalam sa COMELEC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula nang mag-deploy ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agency ng mga tauhan sa Quirino Grandstand. Ito ay bilang bahagi ng seguridad na ipatutupad para sa traslasyon sa Webes. Narito ang report ni Leia Ilagan. Handang-handa na ang Philippine National Police sa ipatutupad na seguridad para sa Traslasyon 2025. Katunayan, kahapon ng hapon ay nag-deploy na ang iba't ibang law enforcement agency ng mga tauhan para magbantay sa Quirino Grandstand. Kabilang dyan ang mga tauhan ng Bureau of Fire, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, local government units at religious organization. Sa send-off ceremony, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na sama-sama nilang pagtutulungan ang pagbabantay para masigurong maidaraos ng ligtas ang traslasyon. Magtulungan po tayo, ipadama po natin sa buong mundo at sa ating bayang Pilipinas na dito po sa bansang Pilipinas, nagkakaisa po tayo na mapaayos po natin ang any event na mangyayari sa atin. Ipinunto din ng General ang kahalagahan ng pagsiserbisyo publiko, profesionalismo at paggalang habang ipinatutupad ang seguridad. Let us make sure na ang Black Nazarene, the feast of the Black Nazarene, will be safe in our country and show the world that we are one. Nauna nang sinabi ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo na wala silang namomonitor na banta. Subalit, magpapakalat pa rin ang PNP ng nasa 12,000 pulis bukod pa sa mahigit sa 2,000 tauhan ng iba pang law enforcement agency. Magtatalaga din aniya sila ng mga pulis na nakasibilyan upang humalo sa mga deboto sa prosesyon. Doon po sa ACG, they will be primarily utilized for intelligence monitoring not only doon po sa cyberspace with respect po sa ACG, doon naman po sa ating IG ay doon po sa physical intelligence gathering on the day of the traslasyon. And of course, kung meron po tayo mga namomonitor po ng mga banta that may somehow disrupt po yung traslasyon. But sa ngayon po ay wala po tayong namomonitor na anumang seryoso
seryosong banta. At syempre yung ating mga intelligence operatives ay mga nakasibilyan po yan at halo po doon po sa ating mga participants po ng traslasyon at magmamasid po sila doon para kung may mga namomonitor po sila ay mabilis na i-report po doon sa mga kunumpokmadong polis po natin na nakadeploy. Magpapatupad din ang PNP ng no-fly at no-sail policy sa paligid ng pagdarausan ng prosesyon. Iiral din ang gun ban simula sa January 8 hanggang January 11, habang ang liquor ban naman ay sa January 8 hanggang January 10. Panawagan ng PNP sa mga dadalo, bawal ang pagdadala ng backpack o bag, payong, plastic at babasaging water bottle. Bawal din ang pagsusuot ng sombrero at hoodie. Para hindi mabiktima ng mga kriminal, paalala ng PNP, iwasan ang pagdidisplay ng mamahaling gadgets, pagsusuot ng alahas at iba pang gamit na makatatawag ng pansin sa mga kawatan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-iinspeksyon ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Quirino Grandstand para sa traslasyon ngayong taon. Kasama sa mga mandato ng MMDA ang gagawing traffic scheme upang maisaayos ang ruta ng gagawing prosesyon para hindi bumigat ang traffic sa Maynila. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ba yung mga nakalatag na plano ng MMDA para sa traslasyon ngayong taon? Aga, kasama nga dyan sa kauna-unahang pagkakataon, yung Mobile Command Center ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay gagamitin dito sa Traslasyon 2025. Ito yung mobile command na monitoring center ng MMDA na nakapwesto na ngayon sa Quirino Grandstand. Sa loob ng Mobile Command Center, makikita yung monitoring ng mga CCTV cameras na dadaanan ng traslasyon. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis yung pakikipag-coordinate ng MMDA sa iba pang ahensya para doon sa kinakailangang tugon kung merong mga untoward incident. Bukod pa ito doon sa multi-agency monitoring ng MMDA na nasa loob ng Quiapo Church. Samantala, pangunahin sa mandato ng MMDA nga na maging maluwag ang dadaanan ng traslasyon. Magde-deploy sila ng mga MMDA personnel sa dadaan ng ruta ng traslasyon upang tiyaking magiging maayos ang traffic. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, merong nasa 1,200 na mga MMDA personnel ang ide-deploy sa araw ng traslasyon. At kasama na din sa bilang na yan, yung mga traffic personnel at street sweeper na maglilinis naman kaagad sa mga kalsada na dadaanan ng prosesyon. Yung clearing operation naman nila ay mas paiigtingin pa kaakibat ng babala ng MMDA sa mga nagiging dahilan ng obstruction na pwede silang mapatawan ng multa. Aga sa oras na ito, nagsasigawa pa ngayon ng inspeksyon ang MMDA sa pangunguna nga ni MMDA Chairman Attorney Don Artes dito sa Quirino Grandstand. At habang tayo ay nagla-live ngayon, si MMDA Chairman Artes ay ini-inspeksyon yung kanilang mobile monitoring center na nandito sa Quirino Grandstand. Sa kanyang assessment kanina, so far wala pa naman silang na-receive o natatanggap na mga report dito na untoward incident. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalaya sa 220 Pilipino na nakakulong sa UAE matapos bigyan ng pardon bilang bahagi ng selebrasyon ng National Day noong December 2, 2024. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, resulta ito ng pagkakaibigan ng Pilipinas at UAE at ng pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan noong Nobyembre. Inaasikaso na ng DFA at Philippine Embassy ang dokumento ng mga pinalayang Pinoy para makauwi sila sa Pilipinas. Nagpahayag din ng pagpapasalamat o pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa pamahalaan ng UAE
para sa kanilang malasakit sa mga Pilipino. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate. Nagsimula na kanina ang full cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang pulong ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo sa taong 2025. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tatalakayin sa pulong ang mga flagship project ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Transportation, Agriculture Department, Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources. Partikular na tatalakayin sa pulong ang mga legacy project ng administrasyon at mga big ticket, gayon din ang mga proyektong pinondohan ng Official Development Assistance. Iginiit ng National Security Council o NSC na may karapatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang mga miyembro ng kanyang advisory body. Naniniwala naman ang isang dating Deputy National Security Advisor na magkakaroon ng epekto ang pagkakatanggal ng mga dating Pangulo at ng Vice Presidente sa Konseho. Narito ang report ni Nel Maribohok. Naniniwala ang dating Deputy National Security Advisor Designate at Security Analyst na si Professor Romel Banlawi na politically motivated na naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-restructure o baguhin ang mga miyembro ng National Security Council o NSC. Anya, ito rin naman ang naging motibasyon ng mga dating administrasyon kaya binago ang komposisyon ng NSC. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin tayo in the past, nung reorganize siya na 1986 at nung 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. Kaugnay nito, ayon kay Professor Banlawi, kailangan pa ring ipaliwanag ni Pangulong Marcos ang hakbang na alisin bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo at ang Vice Presidente, lalo na't malakian niya ginagampan ang papel ng mga dating leader sa NSC. Anong purpose bakit in-include yung past presidents? Para magkaroon ng continuity sa ating pursuance of national security. At the same time, ay dahil nga advisory council ang National Security Council ay makakuha ng wisdom sa mga past presidents on how to pursue national security. Ang assumption nito, we are talking about the nation and not only the government. Base sa inilabas na Executive Order No. 81, pangungunahan ng Pangulo ng Bansa bilang chairperson ng NSC. Magsisilbi namang miyembro ang dalawang lider at iba pang opisyal ng dalawang kapulungan ng Kongreso at mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Professor Banlawi, tiyak na may epekto sa decision-making ng National Security Council ang pagkakatanggal sa mga dating Pangulo at Vice Presidente. Para sa akin, magkakaroon talaga ng malaking changes yan dahil mababawasan yung tinatawag na dissenting opinion or different ideas pagdating sa mga discussion sa council. Giit naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, karapatan ng Pangulo na baguhin ang mga miyembro ng NSC gaya ng ginawa na ng mga nakalipas na administrasyon. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Pinabulaanan rin ni ADG Malaya ang alegasyon na ang reorganization ng NSC ay nagpapakita umano ng lumalalang hidwaan sa security sector. Ako na po ang magsasabi ng maliwanag sa ating programa ngayon. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpadala ng liham ang Makabayan Block lawmakers sa mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na naglalaman ng imbitasyon para sa isang meeting consultation sa House of Representatives sa January 8, 2025.
Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may balak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint mula sa majority bloc. Naniniwala naman si Representative Jude Asidre na logical ang paghain ng impeachment complaint kasunod ng mga issue sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte. Ako personally, I welcome all these impeachment complaints. No? Matagal ilang buwan ang ginugol natin para maimbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at dun po sa Department of Education nung siya ay secretary. At we only see impeachment as the logical and the proper outcome and form of accountability for the Vice President. Naglabas ng saloobin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa mga inilaang pondo para sa mga ayuda program ng pamahalaan. Partikular nitong binanggit ang umano'y labis na nakukuha ng mga mambabatas sa mga naturang ayuda habang ang lokal na pamahalaan ay hirap na makakuha ng pondo para sa mga nangangailangan nilang constituents. Narito ang report ni Grace Doctolero. Tahasang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng mamambabatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Dismayado ang alkalde ng Baguio dahil aniya lumalabas pa na tila galing mismo sa sariling pera ng mga mambabatas ang ayudang ipinamimigay sa mga tao. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat. Yan, social welfare, yung MAIT, DOH yan. Tapos yung TUPAD, DOLE. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Sinabi rin ng alkalde na hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang mamigay ng ayuda, kundi ang gumawa ng batas. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA, meron din sila pondo sa education. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Gayunpaman, naniniwala si Magalong na hindi lahat ng mga mambabatas ay tiwali, ngunit kailangan pa rin aniya na bigyang pansin ang pangangailangan ng LGU. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mambabatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empower ang local government. Lagi na lang. Pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa yan sa mga dapat mo bigyan, yung appropriate na funding. Dagdag pa ni Magalong sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Finance upang linawin ang tungkol sa pondong dapat sanay nakalaan sa LGU. We already wrote the Department of Finance na kung pwede magkaroon ng dialogue para malaman namin ano ba talaga ang kwentahan. Kasi feeling namin na short-change kami. We're not receiving the full 40%. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsasagawa ngayon ng konsultasyon ng Senado sa ilang mga ahensya ng national government tungkol sa kanilang mga empleyado at tauhan. Bahagi ito ng isinusulong na right sizing sa mga ahensya ng gobyerno. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa consultative meeting ng Senado sa mga ahensya ng gobyerno? Ella, unang nilinaw ni Senate President Francis Chief Escudero na layo ng konsultasyon na ito na maidepensahan ang Senate Bill number 890 o kapag naitaas na ito sa plenaryo sa mga susunod na linggo sa pagbabalik seksyon ng Senado simula yan January 13 hanggang February 2. Ipinatawag ng Senado ang ilang ahensya ng gobyerno upang talakayin ang naturang Senate Bill na isang panukala para sa right sizing o pagsasaayos ng hanay ng mga tauhan sa national government. Layo nito na mapabuti ang pagbibigay ng pampublikong serbisyo at iba pang hangarin ng bawat ahensya ng pamahalaan. Binigyan din naman sa mga isinasagawang pagtatalakay na ang right sizing ay hindi nangangahulugan na pagbubuwag ng mga posisyon at pagbabawas ng bilang. Ngunit maaari rin itong mag-resulta sa pagbubuo ng mga bagong posisyon at mga opisina, upgrading at upskilling o pagpapabuti ng mga tauhan at kagamitan. Pinunsol ni Senador Escudero kung bakit hindi magawa ang right sizing sa national government sa pamamagitan lang ng mga kaukulang provisyon ng Revised Administrative Code. Ito ay nag-ootorisa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuwasin o bumuo ng mga opisina sa pamamagitan ng executive fiat o formal na otorisasyon o proposisyon ng ehekutibo. Sinabi naman ng Department of Budget and Management o DBM na may mga ahensya na binuo alinsunod sa mga batas na hindi maaaring magalaw sa pamamagitan ng executive ordinances. Kabilang na dito ang ahensya sa Housing, Department of Agrarian Reform o DAR at iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang konsultasyon ng Senado sa mga ahensya ng gobyerno. At mamaya ay magbibigay tayo ng update sa ito ang balita. Yan ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group laban sa peking Telegram account na nagpapanggap bilang opisyal ng ACG at nag-aalok ng online case filing at refund ng na-scam na pera. Ayon sa PNP ACG, ang peking account na anti-cybercrime ay nag-aalok ng investment scam mula 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos at hinihikayat ang mga biktima na gumawa ng account at magpadala ng screenshot. Nilinaw ng PNP ACG na hindi sila nakikilahok sa ganitong transaksyon at pinayuhan ng publiko na tumawag o personal na pumunta sa kanilang opisina para sa anumang alalahanin. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na magkahalong pulis at sundalo ang patauhin sa ilalagay nilang COMELEC checkpoints pagpasok ng election period sa January 12. Ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay kapwa-deputized authorities ng komisyon. Ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, bakit gusto ng COMELEC na magkahalong pulis at sundalo ang magbabantay sa kanilang checkpoints? Ano ba ang inaasahang bentahin yan? Magandang tanghali, Ella. Magsisimula na nga ang election period at gun ban sa linggo, January 12 hanggang June 12, 2025. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa January 11 pa lamang, Ella, ng gabi ay maglalagay na sila ng COMELEC checkpoints sa buong bansa. Target ng komisyon na ang mga magbamando sa checkpoint ay mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para matiyak na may patutupad ang gun ban para sa mapayapang pagdaraos ng halalan. Nakikiusap naman ang COMELEC sa mga motorista na makipagtulungan sa mga otoridad. Tiniyak ng poll body na masusunod ang plain view doctrine o hanggang visual search lang ang gagawin at hindi naman halugugin ang kanilang mga sasakyan. Ibig sabihin, kailangan lang ibababa ang mga bintana ng kanilang sasakyan, buksan ang ilaw sa loob, pagdaan sa mga checkpoint. Sa pagpasok ng gun ban o election period, ay bawal na rin ang paglalagay o pagdadala ng mga baril bukod sa mga otoridad
at nakakuha ng paintulot o exemption mula sa Commission on Elections. Yan mula tayong update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa iba pang balita, ang mga weather system na shearline at intertropical convergence zone ang dahilan ng ilang araw na mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa sa mga nakalipas na linggo. Ano nga ba ang dalawang weather system na ito na nagiging dahilan ng mga pag-ulan kahit walang nararanasang bagyo sa bansa? Narito ang report ni JP Nunez. Kahit walang bagyo o low pressure area na binabantayan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, hindi dapat makampante ang publiko. Ito ay dahil sa dalawang weather system na nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan na maaaring maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, ang shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ipinaliwanag ng weather specialist ng PAGASA na si Loridin de la Cruz Galicia kung ano ang shearline at ITCZ. Ang shearline ay ang pagsasalubong ng dalawang hangin na magkaiba ang temperatura. Ito yung malamig na hanging amihan na nanggagaling sa China at Siberia na sumasalubong sa mainit na hanging nanggagaling sa Pacific Ocean at lumilikha ng tila linya ng hangin. Basically, magkaiba silang air mass, malaki ang diferensya ng kanilang temperatura. Pag nagsasalubong sila, nagkaka-generate po sila ng mga malalaking kaulapan, including thunderstorms. Ang shearline ay umiiral lamang at direktang nakakaapekto sa bansa kasabay ng amihan season. Samantala ang ITCZ naman ay pagsasalubong din ng dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ng mundo. Ito yung rehiyon na malapit sa equator kung saan nagsasalubong ang mga hangin at pwedeng makabuo ng mga kaulapan at low pressure area na nagiging bagyo. Kumpara sa shearline, ang ITCZ ay merong epekto sa nararanasang panahon sa buong taon. Yung hangin na yun, nagmi-meet po sila at yun nga po yung nakakabuo sila ng mga ulap din at doon po yung zone na tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. At usually po, ang pagkakaiba nito sa shearline, si Intertropical Convergence Zone, pwede dito magmula yung mga low pressure areas, pwede siya maka-generate ng mga low pressure areas doon sa belt na yon o sa region na yon. Sa kada buwan ng Enero at Pebrero, merong isang bagyo ang pwedeng pumasok sa bansa. Pero ang paalala ng PAGASA, kahit wala pang bagyo ay paghandaan pa rin ang epekto ng shearline at ITCZ. Mas mainam na tumutok sa mga balita o sa mga rainfall advisory para malaman kung posible ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan, patuloy po natin silang pinaalalahanan na hindi po pwedeng maging kampante dahil shearline lamang po ito at hindi bagyo. Kasi yung shearline, rain generating din po ito na weather system. Ibig sabihin, nagdudulot pa rin po yan ng mga pag-ulan. Halos tuloy-tuloy na pag-ulan nga po. At mga pagkidlat, pagkulog. So, pwede po ito magpabaha at mag-cause ng mga landslides sa mga mountainous areas. Lalong-lalo na po kung ilang araw na pong inuulan yung lugar ninyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuwing malamig ang panahon, kadalasang dumarami ang dinadapuan ng tinatawag na seasonal viral infection pagsapit ng buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Pebrero. Ayon sa health experts, kapag ganitong mga buwan, marami ang nagkakasakit dahil sa malamig na panahon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Kapag ganitong malamig ang panahon, karaniwang dumarami ang nagkakaroon ng flu at respiratory diseases. Kaya pinag-iingat ng health experts ang publiko at pinapayuhan ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit. Kasi ang pinaka-common na dahilan ng pagkakaroon talaga ng mga symptoms ay dahil talaga sa mga viral infections. Kasi madali yan. At makikita natin yan na mas nakikita natin during the time na malamig.
no? So malamig dahil dito yung ito yung panahon na kung saan pwedeng talagang mag-replicate ng mas mabilis yung mga virus na yan, no? Kaya mas madalas ito yung time na nagkakaroon tayo ng infection. It is primarily dahil doon sa temperature, no? Yung climate natin. So ito nakikita rin hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kung hindi maski sa ibang bansa. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Maricar Limpin, madaling mahawaan ng mga sakit na ganito ang mga taong may underlying medical condition o ang mga may sakit sa baga at puso, kaya kinakailangan nilang mag-ingat upang makaiwas sa mas malubhang karamdaman. At para malabanan ng influenza at respiratory syncytial virus, payo ng eksperto na magpabakuna. So, kung mabibigyan natin, makakakuha tayo ng bakuna, then this is the most effective way para ma-prevent natin ang magkaroon tayo ng ganitong sakit at eventually magkaroon tayo ng mga mabibigat na problema o severe infections. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, lalo na para sa mga may underlying medical condition. Iwasan ang paninigarilyo, vaping, pag-inom ng alak at iba pang bisyo na nakasasama sa katawan. Mas maigi rin aniya na magsuot ng face mask dahil nakatutulong ito na mapigilan ang mabilis na hawaan ng sakit. Importante rin ang tama at palagi ang paghuhugas ng kamay upang mapigilan ang pagpasok ng virus sa ating katawan. Ugaliin rin ang pag-inom ng tubig upang manatiling hydrated. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpupulong ngayong araw ang ilang mga lugar sa Negros Occidental na lubhang pinaka-apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Dito pag-uusapan kung ano ang gagawing pangmatagalang solusyon sa tuwing mataas ang aktibidad na ipinakikita ng bulkan sa kanilang probinsya. Ang detalye alamin natin kay Gladys Tuabi live. Gladys, ano na yung latest dyan sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Negros na apektado pa rin ng pag-aalboruto ng Mount Kanlaon? Aga sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa mga designated evacuation centers ang mga apektadong pamilya at individual sa nangyaring pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong December 2024. Mula sa huling pagsabog nito noong nakaraang taon o noong Disyembre, patuloy pa rin nakapagtatala ng mataas na aktibidad ang DOST PHIVOLCS gaya ng pagyanig at pagsingaw. Sa monitoring ng ahensya as of 12 a.m., nakapagtala ito ng 37 volcanic earthquakes. Tuloy-tuloy din ang makapal at walang patid na pagsingaw na aabot sa 1,400 meters ang taas. Nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 to 6 kilometers permanent danger zone mula rito dahil sa posibilidad ng mas malakas na pagsabog. Samantala, mamayang hapon ay nakatakdang magpulong ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental at 3 sa pinakaapektadong lokal na pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon upang pag-usapan ang gagawing long-term solution. Ilalatag ng La Castellana, La Carlota City at Bago City ang nabuo nitong long-term solution para sa kaginhawaan ng kani-kanilang residente sa gitna ng nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Kinukonsidera rin ng probinsya ang posibleng relokasyon sa bawat pamilya na nakatira sa PDZ mula sa bulkan. Sa pamamagitan nito ay hindi na sila babalik pa sa kanilang dating tahanan at malagay sa peligro ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng relokasyon aga ay hindi na rin kakailanganin pang lumikas ng mga residente sa tuwing may aktibidad ang bulkan at hindi na rin direktang maapektuhan ang kanilang kabuhayan at maging ang pag-aaral ng mga kabataan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Good news para sa mga non-agricultural workers sa Central Luzon dahil ipatutupad na sa unang quarter ng taon ang aumento sa kanilang sahod. Narito ang report ni Nestor Torres.
Sa unang quarter ng taong 2025, ipatutupad ang aumento sa daily minimum wage ng mga non-agricultural workers. Kasama rito ang mga nagtatrabaho sa manufacturing, production, labor construction, business establishment at corporation at maging sa fast food chain. So as of April 16 and beyond po, magiging 550 pesos na po ang minimum wage. Dito po sa probinsya po ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Ayon kay Attorney Erwin Angeles, Officer in Charge ng Dole Bulacan, ang first tranche ng dagdag sahod na ito ay ipinatupad na noong October 17, 2024, kung saan idinagdag ang 25 pesos sa nooy 500 pesos daily wage na naging 525 pesos. Sa darating na April 16, 2025, dadagdagan muli ito ng 25 pesos kaya magiging 550 pesos na ang kabuuang arawang sahod ng isang non-agri worker. Ang naturang pagtataas sa sahod ay sang-ayon sa napagkasunduan ng DOLE, Department of Trade and Industry o DTI at Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPB. Ang pag-set po kasi ng wage increase is through consultation po. So, tinitingnan yung inflation. So, kasama din po sa consultation yung mga ibang partner agency po. Nandiyan ng DTI, tinitingnan kung dati kasi ang taas ng inflation sa Region 3. So, yun yung mga factor. Ang sinumang employer ng nasabing non-agri sector na hindi susunod sa nasabing aumento sa sahod ay maaaring pagmultahin at maparusahan. Ito po kasing wage order na to na inisyo po ng RTWPB. Meron po siyang penal provision. So, maaari pong ma-penalize po yung mga establishment po na hindi susunod po dito sa ating wage order po. Ikinatuwa naman ito ng ilan nating kababayan dahil kahit papaano'y makadadagdag ito sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Labor po ako. Kulang po talaga ang sinasahod ko sa araw-araw na 500 ang rate. Ngayon po na kung dadagdagan po ng 50, malaking bagay na po yun. Kasi may anak po ako na nag-aaral, tapos may maliliit pa po ako. May binabayaran pa po bawat buwan, tubig, kuryente po. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine National Police at ang Land Transportation Office Region 5 hinggil sa dumaraming mga kolorum na bumabiyahe sa Bicol at nagsasakay ng mga pasahero na nanggagaling ng Metro Manila at iba pang mga lugar. Kaugnay nito, mahigpit na babantayan ng mga otoridad ang mga pribadong sasakyan na bumabiyahe sa Bicol. Ang detalye alamin natin kay Ryan sa Latandol Live. Ryan, marami na bang nahuling kolorum na mga sasakyan dyan sa Bicol? Yes, Aga. Sa unang 6 na araw nitong 2025, meron ng 7 mga nahuling kolorum na sasakyan dito sa Bicol Region. Dahil sa dami ng ating mga kababayang bumabiyahe mula sa Bicol Central Station, pauwi ng Metro Manila at iba pang mga lugar, nagkakaubusan ng biyahe ng bus at fully booked na rin ng ibang sasakyan. Kaya naman nagbabala ang Philippine National Police Region 5 at ang Land Transportation Bicol sa mga bumabiyahe ng kolorum na naghahatid ng mga pasahero mula Bicol papunta ng Metro Manila at iba pang mga lugar. Sa tala ng LTO Bicol mula January 2024 hanggang December 2024 ay nakahuli sila ng 174 na mga kolorum na sasakyan. Mula naman January 1 to 6, 2025, nakahuli ang ahensya ng 7 mga iligal na namamasahero. Pinapayuhan din ng mga otoridad ang riding public na huwag tangkilikin ang mga ganitong uri ng sasakyan dahil ito ay iligal at walang proteksyon ang mga mananakay kung sakaling maaksidente ito. Ang mga driver at operator na mahuhuli at mapapatunayang lalabag dito ay may
o kaukulang penalty at kasong haharapin. Pag nahuli ang isang kolorum na bus ay papatawan ito ng 1 milyong pisong multa. Samantala pag van naman ay nasa 200,000 pesos ang penalty. Pag jeep naman ay 50,000 pesos, 150,000 pesos naman ang babayarang multa ng mahuhuling sasakyan na nasa linya ng kotse o sedan. Kaya naman pinapayuhan ng mga otoridad ang mga nagbabalak na lumabag dito na mas hihigpitan nila ang gagawing pagbabantay, kaya wag na nila itong gawin at manatiling sumunod sa batas. At yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw kasunod ng pagbaba ng suporta at pagkakabahagi sa Liberal Party. Magpapatuloy si Trudeau bilang pansamantalang leader habang naghahanap ang partido ng kapalit. Pinayagan ni Trudeau ang suspensyon ng Parliament ng Canada hanggang Marso upang bigyan ng oras ang pagpili ng bagong leader ng partido. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. Hinilala ng US Congress ang tagumpay ni President-elect Donald Trump sa 2024 US elections, kung saan nakuha niya ang 312 votes laban sa 226 ni outgoing Vice President Kamala Harris. Pinangunahan ni Harris ang seremonya ng sertipikasyon. Pinilakas ng Republicans ang kontrol sa Senado at Kamara na magbibigay suporta sa mga plano ni Trump tulad ng pagbawas sa buwis at mas mahigpit na patakaran laban sa iligal na imigrasyon. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa Capitol bilang paghahanda sa panunumpa ni Trump sa January 20. Well, today was obviously a very important day, and it was about what should be the norm and what the American people should be able to take for granted, which is that one of the most important pillars of our democracy is that there will be a peaceful transfer of power. Inanunsyo ng mga otoridad sa kalusugan sa Louisiana ang unang pagkamatay ng isang tao kaugnay ng bird flu sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ang pasyente na nasa 65 years old at may mga underlying disease ay na-ospital dahil sa isang respiratory ailment. Ang naturang insidente ang kauna-unahang seryosong kaso ng H5N1 virus infection sa bansa. Sa kabila ng pagkamatay na ito, sinabi ng mga eksperto na nananatiling mababa ang pampublikong panganib na dulot ng bird flu at walang naitalang human-to-human transmission. Binigyan diin ng mga otoridad na ang mga taong nagtatrabaho sa mga ibon, manok o baka o may recreational exposure sa mga ito ay nasa mas mataas na panganib ng impeksyon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 128, versikulo 1 na nagsasabi, "Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. 2NTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.